Magandang hapon sa inyo lahat. Ito po si Herbert Curia, author, promoter ng Human Rights Promotion. Ang boses ng Human Rights Promotion. Sa malayang demokrasyang ito, kakibat ang ating pananalig sa ating banal na Panginoon Diyos, banal na Panginoon Kristo at gabayan ng kaliwanagan ni Banal na Santa Maria, mula sa isyong ating nakalap at pagbabantay sa mabuting pamamahala, patas ng hustisya at karapatang pantao, ay hinggil sa issue ng Community Development Week and Day. Mula sa Memorandum Circular 41 ng ating Pangulo ay inaatasan nito ang DILG at NGOs at People's Organizations na pangunahan ang nasabing Barangay Development Week at Day na yearly ay idinadaos on first week of January, at ito ay yung day ay January 6, kahapon yun. At ang araw na ito ay idinadaos base sa EO 315 ng 1997. So yun, so ito yung ating tinunghayang issue ngayon, yung dinadaos na Barangay Development Week and Day na dinaos kahapon January 6 or first week ng January. So ang ating Pangulong Marcos, so yung ating nasa administrasyon ay nag-issue ng memo na yung tinatawag na Memorandum Circular 41 para inaatasan nito yung mga ilang ahensya na suportahan itong pagdaraos na ito. So layunin ng proklamasyon na nabigyan ng halaga ang ambag ng barangay, ng ambag ng barangay at ng mga NGOs at POs sa pagpapaunlad ng mga barangay. Kasama na rin dito ang nais ng Pangulo na mag-ibayo ang kalinisan sa buong bansa para sa kalinisan ng bagong Pilipinas mula sa barangay na gagawin din sa January 6, 2024. Yan, kahapon yun sinagawa. So magkaroon ng kalinisan sa ating bansa mula bawat barangay, at ang mamamayan ay makiisa sa environmental awareness. So yun, so yan ang yung layunin ng proclamation na ito na Barangay Development Week na celebrations ay para bigyan halaga yung ambag ng ating mga barangay doon sa ating mga community, doon sa kaunlaran na nagagawa nito. At at the same time ay naglunsad ng ating Pangulong Marcos nung kalinisan para sa buong bansa doon sa bagong Pilipinas na sa kanyang pamamahala. At yun ay January 6 din, kahapon din. Sinabay niya doon sa Barangay Development Day na araw. So yung araw ng Barangay Development Day, January 6 kahapon. So yung araw nung paglulunsad ng kalinisan, kahapon din yun, January 6. So yun, at kahapon marami yung siyempre sumuporta diyan sa Memorandum Circular na mula sa DILG, NGO, at saka siyempre yung kalinisan. So yan. So ngayon ang Human Rights Promotion ay maring sumusuporta sa mabuting pamamahala, patas ng hustisya at karapatang pantao. Sa issue ito ng pag-celebrate ng Barangay Development Week at Day ay on first week of January, at January 6 ay ating sinusuportahan itong pagdiriwang na ito at ang ambag ng barangay sa ating komunidad. So yun, so mariin natin sinusuportahan ng Human Rights Promotions yung Barangay Development Week and Day na celebration. At siyempre tayo ay nakikisuporta sa pagkikaya doon sa mga ahensya na suportahan ito, siyempre ang mamamayan Pilipino. So next year ay hindi lamang celebration yan yearly, weekly, and every January. Hindi suportahan natin yung development na ginagawa ng ating barangay para makatulong tayo dun sa kaunlaran ng ating barangay. So nais natin na magkaroon ng mahusay na kaunlaran yung barangay natin from our barangay authority and function. So tayo makisalo sa barangay. But definitely, syempre, yan. So ang barangay level o grassroots of our government structures ay siyang pangunahin na nakaalam ng mga problema
sa bawat barangay mula sa mga mamamayan nito o residenteng naninirahan dito at kanilang katatayuan at kalagayan in all aspect, at kung natatamasan nila ang karapatang pantao at natatanggap ang government services generally. So doon sa barangay level, syempre sila yung pangunahin na prompt action, parang frontliner na tinitingnan syempre yung problema ng tao, ng mga mamamayan nila, pangunahin yan, na sila nakakaalam kung anong katatayuan ng bawat barangay nila, kung talagang maraming halimbawa sa kalusugan, may mga may sakit doon, mga sa ekonomiya, kung naghihirap yung mga barangay na yun, at syempre yung government services doon, syempre sila yung sa kanila napapaabot, at yung iba't ibang serbisyo kung paano nadadala doon sa mga mamamayan doon. So yun, at yun, kung syempre yung barangay din ang nakapagsasabi kung natatamasa ng mga mamamayan nila yung ginagawa ng generally ng ating gobyerno. Siyempre, sila yung pinaka-grassroots para makapaghatid ng karapatang pantao. Siyempre, generally may ginagawa yung ating gobyerno at meron din yung barangay. So, sila rin yung pangunahing nakakaalam niyan para at sa kanila hinaing yung mga komunidad kung natatamasa nila yung serbisyo ng municipal na national at syempre yung karapatan nila. So yan, ating boses sa ating pamahalaan, sa ating national government from DILG, yan, at all government agencies at ang syempre yung ating presidential office at kanilang at mabawat municipality na tingnan yung kapasidad ng mga barangay funds, yan, yung pondo ng barangay, tingnan nila yon, pangunahin in development at maging mga sahod ng mga nasa barangay. So dapat tingnan mabuti yung ng ating mga ahensya yan, lalong-lalo na nung ating Kongreso at Senado kung dapat ba magpasa ng batas para doon sa pondo ng barangay at saka ng mga sahod ng mga kawani noon, ng mga opisyal, para ito ay mag-functions ng maayos. So, sa development, syempre. So, malaki nga natutulong nila. Syempre, kailangan din nila para doon sa function nila, syempre yung kanilang mga funds na mula sa national and then to the local government, DLG. So, yun. Kung saan nagagaling yung funds ng mga barangay at yung kanilang mga sahod. So, yun. Dapat ay tingnan mabuti kung angkop yung bawat pondo ng bawat mga barangay para i-develop yung kanyang barangay. At syempre, kinakailangan yung function, magpa-function ng maayos yung mga barangay official doon, punong barangay, mga konsehal, kung sila ay mayroong maayos na sweldo. Kasi sa tingin ko, o sa tingin ng Human Rights Promotions ay hindi ganoon ka fully yung service ng mga halimbawa konsehal o siguro maging yung barangay captain na sila ay mag-uopisina doon ng maghapon. Siyempre may kinabubuhay din sila na maaaring nahahati para mag full time na mag-opisina doon sa barangay. Halimbawa 8 hours a day, or gagawin nila yon para isilbi nila hindi lang mag-opisina kung iba't ibang tungkulin nila doon sa kanilang posisyon o committee na hinahawakan. So ngayon, halimbawa sa health, halimbawa doon sa peace and order, so may kanya-kanya syempre. Pero hindi kung yung honoraria lang na mababa, mahina yun. No? Pero sila naman ay according to our law, pwede sila makatanggap ng sahod according to the salary grade 14 and 10. Doon sa konsyal, doon sa punong barang. Malaki yun, maganda na rin yun. Pero hindi mukhang hanggang ngayon honoraria pa rin. At yung ilang level ng mga barangay lamang na nakapagpapasweldo ng maayos. Pero siguro naibibigay ng national government. Sa ngayon tingin natin mga nasa 15 mil yata o over yung iba. Pero basically honorary. Pero mayroon tayong nabasa na pinapasa ng ating kongreso na ipipix yung sahod nila. Ewan ko na ipasa yon. Pero ganun din ang ating boses. Sana maipasa na ngayon. Kung naipasa, mas maganda. At tingnan mabuti kung yun ay talagang sapat, yun talagang dapat na ibigay na. Parang halimbawa sa munisipyo o sa ating municipality, meron tayong konsehal, meron talagang fixed na sahod, yun pati yung ating mayor. So ngayon, yung dapat punong barangay, ganun din. Para
karera nila yung kanilang mga posisyon for 3 years para nakapaglilingkod sila ng full time. Kasi maaaring mahati yun kung yun ay kung ng isang tao ay yung maglilingkod doon ay syempre meron ikakabuhay. So maaaring hindi full time naglilingkod yung mga barangay natin. Siguro maaari. I hope I'm wrong. Pero maaari siguro ganun. Kasi nga kung honoraria mo 600 pesos, paano bubuhayin yung pamilya mo halimbawa kung naglingkod ka na ganun. Ngayon ay dapat tingnan din ng ating pamahalaan. Hindi lahat ng maglilingkod ay yung may kaya sa buhay. Siyempre, dapat yan ay yung maglilingkod na ganun sa ating barangay. Dapat meron din silang sapat na kakabuhay at the time na sila ay naglilingkod doon. Kung kinakailangan, halimbawa, sino man na gusto mag-volunteer para makapaglingkod. Siyempre, ilang taon din yun. Kung gano'n, di ba? So, hindi lang naman mayayaman yung maglilingkod para magbigay ng free service. Di ba? Para, sige, gano'n katagal. Di ibig sabihin, kahit honorary, walang problema. Siya pa magbibigay ng pera doon sa mga tao. So, dapat, make it clear doon sa mga ganong klase ng mga posisyon. So, dapat limiin ng Kongreso at Senado yung fund ng bawat barangay na dapat taasan ito in yearly budget para makapagpondo nito ng lubos sa ating authority, yung sa authority nito. So, yung barangay natin dapat, di ba, may funds yan. So, sa tingin ko maliit lang yung funds nun para paunlarin nun yung barangay. Siguro, hanggang ilan lang yung po pwede nilang magawa. Tapos, siyempre, kapag meron silang mga proyekto, mag-request siguro doon sa munisipyo para doon, o DILG, kung ano yung dapat na proyekto para dagdagan yung mga pondo nila. Siguro, ay doon pa lang siguro sa waste management ng bawat mga barangay. So, malaki ng pera yun. Yung isang malaking yung malaking isang basurahan, magkano na yun? 14,000, di ba? Magkano lang yung budget ng barangay for the whole year, di ba? 80,000 lang yata. Yung basurahan ay 14,000 na yun. Halimbawa, bawat kanto lalagyan mo, ubos na agad yung pera ng barangay doon. So, dapat ay yun, dapat sana ay bigyan nila malalaking halaga yung barangay para yung kanilang local authority makatulong talaga sa development. And aside from that, syempre, request nila yun sa doon sa munisipyo or sino man dapat para ponduhan yung ibang mga proyekto na dapat gawin doon sa mga barangay na yun. So yun, maliban dyan itong sahod ng mga barangay nga official at kawanin nito dapat asa nito to regular salary nga. So yun yung ating boses yan, regular salary na dapat ibigay sa mga barangay officials. Pati na rin yung mga empleyado nila, ano ba, mga secretary, barangay tanod, yan. Mga messenger, yung mga sweeper, mga gano'n sa barangay. So dapat bibigyan din ng salary yun. Halimbawa, minimum wage dapat yun. So kung minimum wage, baka pamumuhay sila na maayos. Merong regular na, kahit magpalit-palit nung mga opisyal, may regular doon na, halimbawa, sweeper, may regular na sekretary o gano'n, o regular na mga empleyado yung barangay. So hindi na aalis yun. So yung opisyal lang nagbabago. Dapat fixed salary din yun. Halimbawa, regular ang salary. Halimbawa, minimum wage yun. Pwede sila ma-regular doon. Maaari. Either kung sila man ay saka sila tingnan kung paano sila mariregular doon sa ganung posisyon sa barangay. Kasi siyempre yung nagtatrabaho sa gobyerno may civil service. So usually siguro maaaring ganun din yung maging ibang bagay na tingnan nila at paano nila mabibigyan ng permanente yung mga ganun doon sa barangay kung paano maglilingkod sa barangay yung mga ganun na wala ng civil service kagaya ng barangay tanod halimbawa. Siyempre yung barangay tanod, hindi palit ng palit yun. Dapat nakapix yun Siguro kapag kung magbabarangay tanod ka o barangay police, magkano na sasahurin mo? Siyempre, paano ka naman makapaghahabol ng magnanakaw doon? Kung honoraria lang, 1,000 lang yung yung bigay sa'yo, 1 buwan. Di ba? Siyempre, may sideline ka dapat. O ganun. Di ba? So, dapat ganun. Dapat siyempre, kung meron kang mga ganun, full time yung barangay tanod, di ba? 8 hours a day. Shifting sila, di ba? Mga ganun. Kung saan mo mababa, paano ka magtatanod ng ganun doon? So, yun at
Hindi lamang para maging focus ang mga barangay officials at maging tanod at iba't ibang kawani sa kanilang pagsisilbi sa komunidad, kung saan hindi lubos ang pagsisilbi nila dahil sa kailangan din nilang kumita para sa pamumuhay nila at pamilya nila. Yun ang tingin natin doon. So, dapat full-time service sila at kailangan nila ng sahod, syempre. Diba? O, dapat ibigay yung wastong kita. Fair na trabaho talaga. Hindi basta, kasi yung pagbo-volunteer, kahit pa sabihin natin na nagbo-volunteer, syempre meron ding yung pagbo-volunteer na binibigay ng natin mga kababayan, halimbawa mga free time nila, pero siguro magbigay na rin nung para sa full time para makapagsilbi ng maayos kaysa dun sa nagbo-volunteer ng mga barangay tanod. Kung halimbawa ako 8 hours a day ako paggabi, maaari magbigay ako ng 3 oras, so gawin na rin na lang meron talagang nakapix na barangay tanod doon, mga kawani, sweldo nila na maayos, mga ganun. So yun, at imandato din na ang bawat barangay ay i-develop ang kanilang barangay hall to standard. Ito na may kaukulang kapasidad, in-structures ito at may mga office o lamesa nitong mga barangay officials at yung mga equipments. Yan. Dapat kasali din sila doon sa digitalizations o modern na development. So yun yung ating tingin doon na dapat. Yung bawat barangay, dapat kumpleto yun eh. Hindi basta mayroon ka lang isang kubo ron. Halos yung iba yata, opisina sa bahay pa, dapat kumpleto. Tapos bitigisa siguro sila na mesa ron para sila doon nagagawa ng mga bawat barangay official o konsihal po ng barangay yung kanilang mga nagagawa. Tapos siyempre dapat may computer sila ron. Magkano lang computer ngayon? 4,000 yung pinakamababa. So makaya na ibili na yung bawat barangay na tigpo 4,000 na computer. Magagamit na nila yon sa bawat barangay. Diba? O at least kahit dalawa, maibili sila ng DILG o kaya ng munisipyo. O dagdag yung budget ng barangay para makabili ng tigpo 4,000 man lamang na computer. Nabibili niya pero siguro tumatagal din na ilang taon yun. Kung magta-type ka lang naman doon, magpiprint ka. Diba? Kung ano-ano mga kinakailangan nila ron. Siyempre, meron din sila dapat ng makinilya. Mga ganun. Yung iba siguro, hindi naman kompleto. So, dapat kompleto na ganun. Para kung alam mo, may magreklamo, yan, ano ba yung mga dapat nilang gawin, functions ng barangay. So, yung dapat, at hindi talagang parang may isang lamesa lang yung punong barangay at mayroon silang meetingan doon. Hindi puro ganun lang. Dapat syempre may mga paperwork yan na dapat mayroong So, dati nga yung aming kung di ako nagkakamali, yung munisipyo namin talagang parang api ang tingin ko eh. Dahil walang opisina yung mga yung mga barangay councilor doon. Tingin ko walang opisina, meron lang silang meetingan doon. Pero ngayon, na sila, nabigyan na sila ng mga tigigisan nilang opisina. Pero noong matagal ng panahon, maliit pa ako, talagang sa tingin ko, walang opisina, isang opisina lang, na wala naman silang talagang yung, halimbawa, table ng bawat isa ng mga konsihal doon sa lugar namin. Ano pa yun, municipal ba yun? Siguro. Ngayon na nga lamang nag-develop, meron na kami magandang munisipyo, sa kabibisina na sila. Siguro matagal din panahon na ganun. Pero dapat sana ganun yung mga munisipyo at yung mga barangay hall, di ba? Para makapaglingkod sila ng maayos. Hindi yung puro pang bisliya, di ka nga, yung hindi mo pang ka lang, hindi mo maganda na doon ka lang sa may sisilungan ka mag-gobyerno, di ba? So, ang DLG at local municipalities ang siyang dapat magkatulong sa pagkakaroon sa pagko-construct ng mga barangay hall na kumpleto o modernize o dapat pa-renovate yung mga structures for modern barangay hall. So, ang bawat barangay dapat may kumpletong equipment mula komunikasyon at mga pag-aanunsyo sa mga tao ng mga dapat sa publiko, kagaya ng halimbawa mga sakuna. So, yun, dapat yung barangay kumpleto, may sasakyan, tapos halimbawa pag-aanunsyo ka dun sa publiko ng mga ganun. Kung wala man sila sasakyan, at least harkin na sila ng sasakyan, may pang-anunsyo sila kahit may megaphone, may telepono, yun, dapat lagi may telepono yung barangay kasi pwede mareklamo ron. Yan, sa internet, dapat nakakapag-access sa internet yung bawat mga barangay kasi nagiging digitalized na tayo ngayon, so pwede ka nang gumawa ng mga reklamo mo through email, di ba? Mga Facebook, mga ganyan.
So, dapat yung barangay nakaka-access ng ganyan, di ba? So, maganda yung serbisyo with the help of that good communication. Kasi pangunahin yun. Hindi ka na tatakbo pa para pumunta sa barangay para ireklamo mo yung kapitbahay mo. Pwede mo na lang itawag, di ba, kung meron telepono. Ngayon, kung walang telepono, talagang yung mga ang gagawin mo, kung meron nagwawalang lalaki doon sa lugar mo, tatakbo ka ng barangay para ireklamo mo, di ba? Or pulisya. So, dapat itawag mo, di ba? Mga ganun. So, yun at muli, maliwanagan ang ating banal na Santa Maria ang lahat mula pamahalaan at mamayang Pilipino at talimahin ng mabuting balita at ang pamahalaan ay mamahala ng mabuti, matuwid, mga tarungan at tumutugon sa karapatan. Ngayon din yung mga Pilipino, sumunod tayo doon sa ating pamahalaan para at tayo ay makapamuhay ng mapayapa, maunlad at natutugon at nakapumuhay na ay sa ating karapatan. Kung tayo ay nakasusunod sa pamahalaan at yung pamahalaan, namamahala naman ng mabuti. So, yun. So, at sa ganyang bagay, tayo nagkakaroon ng steps for sa kaligtasan spiritual natin at pag-ibayo pa ng pagtupad ng kalooban ng ating mga Panginoong Diyos. Yan. So muli, sana nakapagsabuhay naman tayo sa linggong ito hinggil doon sa Barangay Development Week celebration at day na yan. So yun, magandang hapon sa inyo lahat at God bless you all. Yan. Tayo ay patuloy na protektahan ng ating mga Panginoon Diyos at gabayan yung mga kapamahalaan at yung karapatang pantao ay pagkaloob sa atin ng ating banal na Panginoon sa tulong ng banal na Santa Maria. Yun, paliwanagan kayong lahat.